Akala nila ang katahimikan ko ay pagsuko. Ninakawan nila ako sa gitna ng aking pagluluksa. Ginamit nila ang pera ng aking patay na ina para sa kanilang karangyaan. Pero hindi nila alam sa bawat luhang pumatak isang bagong reyna ang isinisilang. Ramon Doña Remedios. Ibabalik ko sa inyo ang bawat sakit ng may interes. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Sino ang tunay na basahan? At sino ang tunay na may-ari ng korona? Mabuti pa ang bangkay, Mariel, tahimik na. Pero itong lamay ng nanay mo napakaingay, napakabaho at napakagastos. Wala man lang siyang iniwang kahit 5 duling para pambayad sa kape at biskwit. It's so embarrassing, alam mo ba, my friends are asking kung bakit sa ganitong klaseng punerarya mo dinala ang biyanan ko. It's so cheap. Ang boses ni Ramon ay parang talim ng balisong na humihiwa sa malamig na hangin ng kapilya. Habang sinasabi iyon, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kabaong, kundi sa screen ng kanyang mamahaling cellphone, tila mas interesado pa sa mga stock market updates kaysa sa pumanaw na biyanan. Sa paanan ng kabaong nakaluhod si Mariel. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga bakas ng sugat mula sa paglilinis ng mansyon ng mga Villarreal nang nakaraang gabi ay abala sa pag-aayos ng mga puting bulaklak na nagsisimula ng malanta. Pinunasan niya ang gilid ng kabaong gamit ang isang lumang basahan, tinitiyak na walang kahit isang butil ng alikabok ang dadapos sa huling hantungan ng kanyang ina. Kahit nangihina ang kanyang tuhod dahil sa 3 araw na walang tulog, nanatili siyang nakayuko. Ang init ng tinitimplang kape para sa mga bisita ay humahalo sa amoy ng kandila, isang amoy na para kay Mariel ay amoy ng huling paalam, ngunit para sa kanyang asawa ay amoy ng kahirapan. Ramon, pakiusap. Igalang muna natin si nanay. Mahinang pakiusap ni Mariel. Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na tinangay ng hangin marupok at halos hindi marinig. Isang matunog na paghalakhak ang sumagot sa kanya. Lumapit si Ramon at hinawakan ang kanyang baba, itiningala ang mukha ni Mariel upang pilitin siyang tumingin sa kanyang mga matang puno ng pagmamataas. Igalang Mariel, 20 years kitang binuhay. 20 years kitang binihisan at pinakain dahil wala kang kwentang asawa. At ngayon pati itong patay mong ina, ako pa rin ang inaasahan nyo. You should be grateful na hinahayaan pa kitang gamitin ang apelyido ko rito sa basurang lugar na to. Binitawan ni Ramon ang kanyang muka na parang isang maruming basahan. Kasunod nito ay ang marahas na tunog ng pagbukas ng zipper ng bag ni Mariel na nakapatong sa silya. Mabilis na kinuha ni Ramon ang maliit na pitaka sa loob nito. Ramon, huwag iyan. Iyan ang huling ipon ko para sa pagpapalibing kay nanay bukas. Sigaw ni Mariel habang pilit na tumatayo, ngunit mabilis siyang itinulak ni Ramon pabalik sa sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas na tile at narinig niya ang mapurol na tunog ng kanyang buto na humampas sa semento, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Savings from where, mula sa allowance na ibinibigay ko sa iyo. Pera ko rin ito, Mariel, at kailangan namin ito para sa Boracay trip bukas. Sabi ni Mommy, masyado na raw kaming na-stress sa death atmosphere na dinala mo sa pamilya namin. We need a vacation and your mother's death is not going to ruin our flight bookings. Naglakad palayo si Ramon, bitbit ang pitaka na naglalaman ng bawat sentimong pinagpaguran ni Mariel sa pagbebenta ng mga kakanin ng patago. Narinig ni Mariel ang tunog ng mga takong ni Doña Remedios na papalapit ang kanyang ina-inahan na balot ng mamahaling alahas kahit nasa loob ng punerarya. Mariel, ayusin mo ang mukha mo. Utos ng matandang babae, ang boses ay puno ng puot at dire. Mabuti pa ay maglinis ka na lang ng banyo rito sa chapel bago kami umalis. Masyadong malansa ang amoy. At pagbalik namin mula sa Boracay sa susunod na linggo, siguraduhin mong wala na rito ang kabaong na iyan. Ayaw kong magdala ka ng malas sa mansyon pag uwi mo. Naiwan si Mariel na mag-isa sa gitna ng kapilya. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kumot na sumasakal sa kanya. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa malapit na lababo, tila nakikiramay sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa malamig na sahig. Tumingala siya sa kabaong ng kanyang ina. Hanggang kailan ba susukatin ng pasensya ang lalim ng bighati? Sa loob ng 20 taon, naging anino lamang siya sa mansyong itinuring niyang kulungan. Naging aliping walang bayad sa ngalan ng pag-ibig na matagal nang nabulok. Ngayong gabi, habang ninanakawan siya ng kanyang asawa sa harap ng bangkay ng kanyang ina, isang bahagi ng kanyang kaluluwa
ang tila humiwalay at namatay kasama ng mga bulaklak sa paligid. Bakit ang taong pinangakuan mong makakasama sa hirap at ginhawa ang siya pang kukuha ng huling pirasong dignidad na mayroon ka? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagtitiis? Ang iwanang mag-isa sa dilim, habang ang pamilyang pinagsilbihan niya ay nagdiriwang sa gitna ng kanyang pagluluksa. Dahan-dahang itinuon ni Mariel ang kanyang paningin sa isang matandang babaeng nakatayo sa may pintuan ng kapilya, balot ng itim na belo, at may hawak na isang lumang kahon na gawa sa bakal. Isang figurang hindi niya kilala, ngunit ang mga mata nito ay tila may dalang apoy na handang sumunog sa lahat ng kanyang pait. Hiha, ang boses ng matanda ay parang isang bulong mula sa kabilang mundo. Hindi ka na mag-iisa, tapos na ang panahon ng iyong pagluhod. Hija, ang tunay na kayamanan ay hindi laging kumikinang. Minsan nakatago ito sa ilalim ng mga luhang pilit nating itinatago. Ang tinig ng matandang babae ay parang isang marahang haplos sa sugatang kaluluwa ni Mariel. Nanatiling nakatitig si Mariel sa bakal na kahon, na hawak nito luma, may mga bahid ng kalawang sa mga gilid, at tila pasan ang bigat ng nakalipas na panahon. Kilala niya ang matandang ito. Siya si Yaya Lita, ang tanging taong nanatili sa tabi ng kanyang ina noong mga huling sandali nito sa ospital, ang taong laging nasa anino tahimik at matapat. Yaya Lita, anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mariel habang pilit na pinupunasan ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang siko na tumama sa sahig kanina ay nagsisimula ng mamaga isang matingkad na paalala ng kalupitan ni Ramon na kani-kanina lang ay nangyari sa mismong harap ng kabaong ng kanyang ina. Ang iyong ina si Luz Viminda. Hindi siya ang babaeng nakilala ng mga Villarreal. Hindi siya ang mahirap at walang kwentang biyenan na hinahamak nila bulong ni Yaya Lita habang dahan-dahang inilalapag ang kahon sa kandungan ni Mariel. Ipinangako ko sa kanya na ibibigay ko lang ito sa iyo kapag wala na silang iniwan sa iyong kahit ano. Ngayong gabi kinuha na nila ang huling sentimo mo. Ngayong gabi, Mariel, oras na para mabuksan ang katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Mariel habang hinahawakan ang malamig na bakal. Sa gitna ng madilim at halos walang taong kapilya, tanging ang mahinang pag-ugong ng electric fan at ang pasumpong-sumpong na paghuni ng mga kuliglig sa labas ang sumasaliw sa kabog ng kanyang dibdib. Narinig ang tuyot at mabigat na tunog ng pagpihit ng lumang kandado nang ipasok niya ang maliit na susi na ibinigay ni Yaya Lita. Sa loob ng kahon, hindi ginto ang bumungad sa kanya. Isang makapal na sobrang kulay kape, isang antigong pluma, at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay, ang sulat ng kanyang nanay Luz. Aking mahal na Mariel, panimula ng sulat. Patawarin mo ako kung kailangan kong magpanggap na mahirap sa loob ng mahabang panahon. Ginawa ko ito upang protektahan ka. Noong mamatay ang iyong ama, nalaman ko ang kasabukutan ng mundong kinabibilangan natin. Natakot ako na baka mahalin ka lamang ng mga tao dahil sa perang meron tayo. Gusto kong makahanap ka ng tunay na pag-ibig ng pamilyang tatanggap sa'yo kahit wala kang maibigay. Huminto si Mariel sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang isang punyal na bumabaon sa kanyang puso. Naisip niya ang binuwis niyang 20 taon para kay Ramon. Ang lahat ng pangungutya na tinanggap niya dahil ang akala nila ay isa lamang siyang anak ng katulong. Ngunit nagkamali ako, anak. Nakita ko kung paano kanila tratuhin sa mansyong iyon. Nakita ko ang bawat pasaang bawat pagluha mo sa gabi. Ang kumpanyang Luz Viminda Corporation na itinayo namin ng iyong ama ay hindi kailanman nalugi. Ikinubli ko lang ang mga ari-arian nito sa ilalim ng mga pangalang hindi nila matutunton. Mariel, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng lupain, ng lahat ng shares, at ng mismong kumpanya na pinagsisilbihan ngayon ni Ramon bilang isang maliit na manager. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Hindi niya magawang huminga ng maayos. Sa ilalim ng sulat ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng lahat. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling bahagi ng dokumento, mga kopya ng mga peking kontrata at resibo na nagpapatunay na si Ramon Villarreal ay matagal nang nagnanakaw ng pondo mula sa Luz Viminda Corporation upang tustusan ang kanyang marangyang buhay at ang mga luho ni Doña Remedios. Ninakawan niya ang kumpanya ni nanay. Ang bulong ni Mariel ay halos mapait na tawa. Habang pinaparamdam niya sa akin na palamunin ako ang totoo, ang perang ginagastos niya ay galing sa pawis at dugo ng mga magulang ko. Hinawakan ni Mariel ang mga papeles nang napakahigpit hanggang sa mayuyot ang mga gilid nito. Ang kanyang katawan na kanina ay tila lupaypay sa pagod, ay biglang nanigas
sa isang uri ng determinasyong hindi niya kailanman naramdaman. Ang hapdi ng kanyang siko ang gutom, at ang lungkot ng pagkawala ng ina ay tila nalamon ng isang naglalagablab na apoy ng katarungan. Lahat ng pagtitiis ko, Yaya, lahat ng pagluhod ko sa harap nila, sabi ni Mariel habang nakatingin sa larawan ng kanyang ina sa ibabaw ng kabaong. Ginamit nila ang kabutihan ko para gawin akong basahan. Ginamit nila ang pera ni nanay para pagmalakihan ako. Tumingin siya kay Yaya Lita, ang kanyang mga mata ay hindi na maputla at puno ng takot. Ngayon meron na itong talas na katulad ng sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Yaya, tawagan mo ang numerong ito. Utos ni Mariel, tinuturo ang pangalang nakasulat sa likod ng sobre Adrian Valdez, attorney at law. Sabihin mo sa kanya ang anak ni Luz Biminda Santos ay handa na. Handa na akong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. At sisiguraduhin ko na ang bawat pisong kinuha ni Ramon para sa bakasyon nila ay babayaran niya ng kanyang kalayaan. Sa labas ang hangin ay muling umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ngunit sa loob ng puso ni Mariel ang bagyo ay tapos na. Ang tanging natira ay ang malamig at kalkuladong plano ng isang babaeng wala nang natitirang takot. Paano nga ba magagawa ng isang taong nangako ng pagmamahal na maging kaaway sa likod ng mga ngiti? Paano nila nagawang ituring na basura ang taong nagbigay sa kanila ng lahat? Habang hawak ang titulo ng kumpanya, tumingin si Mariel sa kawalan. Isang pangalan na lamang ang umiikot sa kanyang isipan. Isang pangalang bukas ay manginginig sa takot kapag nalaman nito ang tunay na bangungot na paparating. Ang marangyang gusali sa gitna ng Makati ay tila isang matayog na tore ng salamin at bakal walang kapantay ang tayog at pinaliligiran ng lamig ng aircon. Sa gitna ng makintab na sahig ng lobby, nakatayo si Mariel, suot ang kanyang simpleng itim na damit na may lukot sa gilid, ang mismong damit na ginamit niya sa magdamag na pagbabantay sa kabaong ng kanyang ina. Ang mga taong naglalakad sa paligid na balot ng mga mamahaling coat at mamahaling sapatos ay nagpapakawala ng mga lihim na tingin sa kanya. Para sa kanila, isa lamang siyang basahan na naligaw sa palasyo ng mga mayayaman. Ngunit hindi iniyuko ni Mariel ang kanyang ulo. Ang bawat hakbang niya patungo sa pribadong elevator ay may kasamang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit may lakas ng kanyang hinaharap. Nang bumukas ang pinto ng opisina sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanya ang isang silid na napapaligiran ng matataas na istante ng mga libro at malaking bintana na nakatitig sa buong lungsod. Sa likod ng isang malaking mesang gawa sa mahogany nakatayo ang isang lalaki. Si Attorney Adrian Valdez. Matangkad, may matalim na paningin at suot ang isang nakadesenyong dark blue suit. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa sandaling makita niya, si Mariel, nagbago ang timpla ng kanyang mga mata. Mrs. Santos, bati ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad tulad ng isang taong sanay na humahawak ng kapalaran ng iba. Inaasahan kita, umupo ka. Dahan-dahang umupo si Mariel sa tapat ng mesa. Inilapag niya ang lumang bakal na kahon at ang mga papel na galing kay Yaya Lita. Attorney Valdez, kilala niyo po ba ang ina ko? Tumingin si Adrian sa larawan ni Nanay Luz Biminda na nakapatong sa ibabaw ng mga dokumento. Isang bahagyang paglambot ang dumating sa kanyang matitigas na tampok. Si Tita Luz, siya ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Siya ang nagpaaral sa akin noong wala kaming kahit ano. At ipinangako ko sa kanya na kapag dumating ang araw na kailanganin mo ng tulong, ibibigay ko ang buong buhay ko para protektahan ka. Tumingin si Mariel sa mga papel na nakalatag. Ninakaw ni Ramon ang pondo ng kumpanya ng nanay ko. At kagabi, kinuha niya ang huling perang mayroon ako para lang magbakasyon sa Boracay kasama ang pamilya niya. Iniwan nila akong walang-wala sa gitna ng lamay. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, inabot ni Mariel ang isang dokumento. Sa pagtaas ng kanyang braso, naginhawa ang kanyang manggas at lumantad ang isang malaking pasang kulay ube. Sa kanyang siko, ang bakas ng marahas na pagtulak sa kanya ni Ramon sa kapilya. Natigilan si Adrian. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa ballpen ay tila nanigas. Dahan-dahang kinuha ni Adrian ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa malapit sa kamay ni Mariel. Mrs. Santos, mahunta. Mahinang sabi ni Adrian, ngunit ang lambot ng kanyang boses ay may kasamang nagbabagong galit. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag dito. Hindi mo kailangang itago ang mga sugat mo sa silid na ito. You don't have to suffer alone anymore. Tinitigan ni Mariel ang panyo.
Sa loob ng 20 taon, walang sino man sa pamilya Villarreal ang nag-alok sa kanya ng ganitong uri ng respeto. Walang nagtanong kung nasasaktan ba siya. Ang simpleng kilos na iyon ni Adrian ay tila isang patak ng malamig na tubig sa kanyang natutuyong kaluluwa. Dinampot ni Adrian ang folder ng kumpanya at mabilis na binasa ang mga peking kontratang ginawa ni Ramon. Habang nagbabasa, may isang bagay sa kanyang reaksyon ang nakakuha ng pansin ni Mariel. Hindi lang galit para sa isang kliyente, ang nasa mata ng abogado, may malalim na kasaysayan sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ng asawa ni Mariel. Si Ramon at ang pamilya Villarreal, sabi ni Adrian habang inililipat ang pahina. Matagal na silang nagtatago sa likod ng mga peking utang at mataas na lipunan. Sila ay mga kuto na nabubuhay sa dugo ng ibang tao. Kilala ko ang galaw ng pamilyang iyan, higit sa akala mo, Mariel. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Tanong ni Mariel na karamdam ng isang lihim na hindi pa ganap na mabuksan. Tumingin si Adrian ng diretso sa kanyang mga mata, iniiwasan ang sagot, ngunit pinalitan ito ng isang malinaw na plano. Habang nandoon sila sa Boracay at nagpapakasasa sa pera mo, freeze natin ang lahat ng kanilang bank accounts. Isa-seize natin ang mansyon na nakapangalan pala sa Luz Viminda Corporation bilang collateral sa mga utang ni Ramon. At kapag lumapag ang eroplano nila sa Maynila, kasama ang mga kaibigan nila at ang media, wala na silang babalikang bahay. Wala na silang gagamiting pera. Tumayo si Adrian at lumapit sa tabi ng upuan ni Mariel. Huminto siya sapat na malapit para maramdaman ni Mariel ang init ng kanyang proteksyon, ngunit sapat na malayo para panatilihin ang respeto. Hindi lang pera ang kukunin natin sa kanila, Mariel. Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang pangako ng paghihiganti. Kukunin natin ang mismong dangal na ginagamit nila para tapak-tapakan ka sa loob ng 20 taon. Ay gagawin natin silang pulubi sa harap ng buong bansa. Yumuko si Mariel, tinitigan ang kanyang mga kamay na dati nakatali sa takot, ngunit ngayon ay hawak na ang patalim ng katarungan. Ang takot na dating humahawak sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin si Adrian sa kanya, nakatitig sa pagbabagong nagaganap sa mukha ng babaeng dating inaapi. Ang tanong ko lang sa'yo, Mrs. Santos, handa ka na bang makita silang lumuhod sa harap mo? Look at this, Ramon. Ang ganda ng diamond necklace na ito, di ba it looks perfect with my tan? Bagay na bagay sa akin. Masayang wika ni Clara habang hinahaplos ang kumikinang na alahas sa kanyang leeg. Anything for you, babe. Deserve mo ang lahat ng luho sa mundo. Don't worry about the price, maliit na bagay lang yan, sagot ni Ramon. Sabay higop sa kanyang mamahaling cocktail. Ang sikat ng araw sa Boracay ay nagbibigay ng gintong kislap sa paligid, ngunit mas matindi ang kislap ng kayabangan sa mga mata ni Ramon. Masyado tayong naging stressed sa Maynila dahil sa asawa kong laging mukhang namatayan. This vacation is exactly what we need. Habang ang bawat halakhak nila ay tinatangay ng sariwang hanging dagat sa kabilang panig ng bansa, sa loob ng malamig at tahimik na mansyon ng mga Villarreal, hawak ni Mariel ang resibo ng nasabing necklace. Nakita niya ang transaction record sa online portal ng kumpanya na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang control. Ang bawat sentimong ginagastos ni Ramon para sa kanyang kabit ay nagmumula sa pondong ninakaw nito sa kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariel. Hindi siya umiyak. Wala nang luha ang natitira para sa lalaking itinuring niyang mundo sa loob ng 2 dekada. Sa halip na hagulgol ang bawat paghinga niya ngayon, ay puno ng kalkuladong lamig. Look at them, attorney. Ang saya-saya nila, sabi ni Mariel, habang ipinapakita kay Adrian ang social media post ni Doña Remedios. Ang matandang babae ay nakasuot ng malaking sunhat. May hawak na baso ng champagne. At may caption na, "Finally breathing fresh air away from the stench of poverty and bad vibes. #blessed, #family first." Hayaan mo silang magsaya, Mariel. The higher they climb, the harder they will fall. Kalmadong sagot ni Adrian habang sinusuri ang mga papeles ng foreclosure. Habang nagse-celebrate sila, unti na nating nilalagas ang mga balahibo nila. By tomorrow, the bank will officially freeze all supplementary cards. Their smiles will be gone before the sun sets. Naglakad si Mariel patungo sa kusina, ang lugar kung saan ginugol niya ang halos kalahati ng kanyang buhay bilang asawa pero tratong katulong. Nakita niya ang kanyang lumang apron na nakasabit pa rin sa gilid ng refrigerator. May mga mantsa ito ng mantika at ilang tahi na bumukas na sa gilid.
Simbolo ito ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo, ng bawat gabing naghintay siyang mag-isa, at ng bawat pagtitiis sa mga panlalait ng biyenan. Dahan-dahang hinawakan ni Mariel ang apron. Naramdaman niya ang magaspang na tela sa kanyang mga palad. Naalala niya kung paano siya sinigawan ni Doña Remedios noong nakaraang buwan dahil lang sa maling timpla ng tsaa. Naalala niya kung paano siya tinawag na walang silbi ni Ramon habang suot niya ang apron na ito. Sa isang mabilis at matatag na pagkilos, kinuha ni Mariel ang apron at itinapon ito sa gitna ng basurahan. "Goodbye, Mariel the servant," bulong niya sa kanyang sarili. "You don't live here anymore." Handa na ang mga tauhan ko sa airport para sa susunod na hakbang, ulat ni Adrian na nakamasid sa bawat galaw ni Mariel. "May nakuha rin kaming impormasyon mula sa aming asset sa Boracay." Balak ni Ramon na sorpresahin si Clara ng isang bagong condo unit pagbalik nila. "Gagamitin niya ang natitirang credit limit ng account mo." Let him try, malamig na tugon ni Mariel. "Gusto kong maramdaman niya ang hiyang naramdaman ko noong ipahiya niya ako sa harap ng kabaong ni nanay. I want him to feel what it's like to have the world turn its back on you." Humarap si Mariel sa malaking portrait ng pamilya Villarreal na nakasabit sa sala. Ang mga mukha nila ay puno ng peking dangal at nakakasulasok na kayabangan. Kinuha ni Mariel ang isang baso ng wine na iniwan ni Ramon bago ito umalis at dahan-dahang itinigil ang bawat patak nito sa sahig, tila isang alay sa mga taon ng kanyang pagdurusa. "They think they are invincible because they have my money." Wika ni Mariel, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong silid. "But money can only buy a temporary mask. Bukas matatanggal na ang maskarang iyan." Eksaktong 10:00 ng gabi tumunog ang cellphone ni Mariel. Isang mensahe mula kay Ramon ang lumitaw sa screen. "Mariel, we're coming home tomorrow afternoon. Siguraduhin mong nakaluto na ang paborito kong hapunan. At ayusin mo ang kwarto ni Mommy, sumasakit ang likod niya sa hotel bed. Huwag kang tatanga-tanga, ayaw ko ng stress pag-uwi." Tinitigan ni Mariel ang mensahe. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumingon siya kay Adrian at tumango. "Attorney, isara na ang lahat ng pinto. Make sure they can't even buy a bottle of water at the airport tomorrow." Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang buhay na nilalang naghihintay sa pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Sa bawat segundong lumilipas, ang distansya ng pamilya Villarreal mula sa kanilang marangyang buhay ay paikli ng paikli hanggang sa wala na silang matapakan kundi ang sarili nilang kawalan. Paano nga ba tatanggapin ng isang taong sanay na laging nasa itaas ang biglaang pagbulusok sa putikan? Ano ang gagawin ni Ramon kapag nalaman niyang ang asawang itinuring niyang basahan ay siya palang may hawak ng kanyang leeg? "I'm sorry, sir, but the card was declined. Baka po may iba kayong credit card na pwedeng gamitin." Ang boses ng receptionist sa 5-star resort ay nanatiling kalmado at propesyonal, ngunit para kay Ramon ang bawat salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa harap ng kanyang mga kaibigan at ni Clara. Ang sikat ng araw sa Boracay na kanina ay napakaganda ay tila naging nakapapaso sa kanyang balat habang nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao sa lobby na nakatingin sa kanya. "What decline? Impossible." "Yan, baka sira lang ang terminal nyo. Subukan mo uli, miss. Do you even know who I am?" "I am Ramon Villarreal." Inis na kinuha ni Ramon ang card at marahas na iniabot uli sa babae. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog sa galit o marahil ay sa isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa tabi niya si Doña Remedios ay nagsimulang mag-pay-pay. Nang mabilis ang kanyang mukha, ay namumula sa hiya. "Ramon, ayusin mo yan, Napaka-embarrassing nito, my friends are watching. Bakit nagkakaproblema ang card mo? Don't tell me hindi mo binayaran ang bill." "Mommy, please, I have millions in that account. Nagkakamali lang itong hotel na ito," sagot ni Ramon. Habang pilit na pinapanatili ang kanyang poise. Ngunit nang muling lumabas ang pulang marka sa screen ng card terminal, "Transaction denied." Tila huminto ang mundo ni Ramon. Sinubukan niya ang kanyang pangalawa, pangatlo at pang-apat na card, ngunit lahat sila ay nagbigay ng parehong resulta. Habang nagkakagulo sa Boracay sa loob ng isang madilim at air-conditioned na opisina sa Maynila, nakaupo si Mariel sa tabi ni Adrian. Nakaharap sila sa isang laptop kung saan real-time na lumalabas ang mga notification ng failed transaction. Sa bawat pulang linya na lumilitaw, nararamdaman ni Mariel ang isang uri ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. They just tried to pay a 500,000 peso bill for their hotel stay and luxury shopping, Mariel.
sabi ni Adrian habang nakatitig sa screen. Your husband is currently struggling. Sigurado akong hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad ngayon. I want him to feel it, Adrian. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam na wala kang kahit isang piso habang ang lahat ay nakatingin sa iyo nang may panghuhusga. Mahinang sagot ni Mariel. Ang kanyang boses ay walang galit kundi isang malamig na katarungan. Gusto kong maranasan ni Doña Remedios ang mapahiya sa harap ng mga taong pinagmamayabangan niya. Balik sa Boracay, nagsisimula ng maging tensyonado ang usapan. Ang manager ng resort ay lumapit na rin, hindi na kasing lambot ng kanina ang pakikitungo. Sir, we cannot let you check out and leave the premises until the outstanding balance is settled. If you cannot provide a working payment method, we might have to involve our legal security. Legal security? Are you threatening me? Sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Lumingon siya kay Clara na kanina lang ay nakasandal sa kanyang balikat, ngunit ngayon ay dahan-dahang umaatras at tila naghahanap ng paraan para hindi madamay sa kahihiyan. Ramon, gawin mo ang paraan. Tawagan mo si Mariel Sigurado. Akong kinuha na naman yan ang pera mo para mag-shopping. That useless woman is trying to ruin us. Galit na utos ni Doña Remedios ang kanyang mga brilyanteng hikaw. Ay yumayanig sa bawat galaw ng kanyang ulo. Kinuha ni Ramon ang kanyang phone at mabilis na idinial ang numero ni Mariel. Ngunit sa bawat ring ang tanging sumasagot ay ang malamig na boses ng operator, the subscriber cannot be reached. Hindi alam ni Ramon na sa sandaling iyon, ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanyang pangalan sa screen ng telepono, ngunit hindi ito sinasagot. Sa halip, dahan-dahang inilapag ni Mariel ang phone nang nakataob sa mesa. Hayaan mo silang magmakaawa, Adrian. Wika ni Mariel habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Nakikita niya ang papalubog na araw sa Maynila, ang langit ay kulay dugo. Hayaan mo silang matutong matulog sa upuan ng airport o sa labas ng hotel. Dahil bukas kapag lumapag sila rito, ang totoong impyerno ay magsisimula pa lamang. Namagitan sa kanila ni Adrian nang lumapit ang abogado at ipinatong ang kamay nito sa balikat ni Mariel, isang pagpapakita ng suporta na hindi nang hihingi ng kapalit. Naramdaman ni Mariel ang init ng proteksyon ni Adrian, isang pakiramdam na ni isang beses ay hindi na iparamdam sa kanya ni Ramon sa loob ng 20 taon. Handa na ang lahat para sa huling yugto, Mariel, bulong ni Adrian. The Villarreals are officially broke, and they don't even know that you own the plane ticket they're supposed to use tomorrow. Sa Boracay, naiwang nakatayo si Ramon sa gitna ng lobby pawisan at namumutla habang ang mga kaibigan niya ay isa-isang nagdadahilan para umalis. Ang bawat hakbang ng manager patungo sa kanya ay parang tunog ng isang bumibigay na tulay. Ang tore ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nagsisimula ng gumuho at wala siyang magawa kundi panoorin ang bawat piraso nito na madurog sa lupa. Akala ko ba mahal mo ako, Clara? Akala ko ba kahit anong mangyari hinding-hindi mo ako iiwan? Ang boses ni Ramon ay basag, puno ng desperation habang hinahabol niya si Clara sa hallway ng resort. Ang kanyang mukha na dati laging nakataas ang noo ay punong-puno na ngayon ng pawis at takot. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay gusot-gusot na tila sumasalamin sa unti-unting pagkaguho ng kanyang mundo. Ramon, look at the situation. I cannot stay here and be humiliated. Nagmumukha tayong mga pulubi rito. Inis na hinarap siya ni Clara habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga designer bags sa maleta. Wala na ang malambing na boses, wala na ang mapang-akit na tingin. Ang tanging natira ay ang lamig ng isang babaeng tinitingnan na lamang siya bilang isang pabigat. You promised me a life of luxury, not a life of debt. Kung hindi mo mababayaran ang hotel bill na ito, huwag mo akong isama sa kahihiyan mo. Sa isang sulok nakaupo si Doña Remedios Tuliro at hindi makapaniwala. Ang matandang babae na laging mapanglait ay tila nawalan ng dila habang pinapanood ang kanyang anak na nagmamakaawa sa isang babaeng itinuring niyang bagong reyna. Sa huli, napilitan si Ramon na gawin ang pinakamasakit na hakbang. Hinubad niya ang kanyang gintong relo, ang Rolex na simbolo ng kanyang status, at inilapag ito sa counter para lamang payagan silang makaalis patungong airport. Habang nagaganap ang kaguluhang ito sa Boracay, sa loob ng isang tahimik na restaurant sa Maynila, dinalhan ni Adrian si Mariel ng mainit na sabaw ng mami. Ang usok mula sa mangkok ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa malamig na gabi. Kailangan mong kumain, Mariel, mahinang sabi ni Adrian.
Huling beses kang kumain ay noong lamay pa. Hindi ka pwedeng lumaban ng walang lakas. Tinitigan ni Mariel ang sabaw. Ito ang paboritong kainin ni Nanay Luz kapag pagod siya sa trabaho. Sabi niya ang init ng sabaw ay parang yakap na hindi nakakasakal. Tumingala siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Bakit mo alam ang tungkol sa amin, Adrian? Bakit mo kilalang kilala si Nanay? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Dahan-dahan niyang inayos ang kutsara sa tabi ng mangkok ni Mariel. Noong bata ako, ang nanay mo ang nagbigay sa akin ng scholarship nang mamatay ang tatay ko sa construction site ng isa sa mga gusali niyo. Sabi niya sa akin noon, Adrian, mag-aral ka ng mabuti para balang araw ikaw ang maging boses ng mga taong pinatatahimik ng mundo. I promised her that I would always look out for you. Ito ay tila isang tulay na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Mariel na hindi lang siya isang kliyente. Siya ay bahagi ng isang pangakong binuo ng pag-ibig at utang na loob. Sa loob ng 20 taon na kasama niya si Ramon, walang sino mang tumingin sa kanya. Nang may ganitong uri ng pagpapahalaga, walang halong interes, walang halong pagmamanipula. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang buksan ni Adrian ang isang panibagong folder. May nakuha pa kaming ebidensya, Mariel. Hindi lang si Ramon ang nagnanakaw. Si Clara, siya ang gumagawa ng mga peking invoice para sa mga ghost projects ng kumpanya. Magkasabwat sila mula pa nung simula. Mariel felt a sharp sting in her chest. Not of jealousy but of sheer disbelief at the depth of the betrayal. So habang pinagsisilbihan ko sila sa bahay, habang naglilinis ako ng dumi nila, pinagtatawanan nila ako sa likod ko. Pinaplano na nila kung paano uubusin ang lahat ng pag-aari ni Nanay. Hindi na sila magtatagal, Mariel. Pagtitiyak ni Adrian ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Nasa airport na sila ngayon. They are desperate. They think that once they reach Manila, they can just go back to the mansion and act like nothing happened. Let them come, malamig na tugon ni Mariel, habang hinahawakan ang mainit na mangkok. Ang init nito ay hindi na lamang pagkain, kundi ang apoy na magsusunog sa huling bakas ng kanyang pagiging biktima. I want to see the moment the realization hits their faces. I want to see them realize that the house they are returning to is no longer theirs. Sa kabilang dako sa loob ng isang siksikang waiting area sa airport, nakaupo ang pamilya Villarreal sa isang malamig na bench. Wala na ang VIP lounge, wala na ang espesyal na pagtrato. Si Ramon ay nakatingin sa kanyang hubad na pulsuhan, hinahanap ang bigat ng relong, wala na roon. Mommy, everything will be fine once we get home. Bulong ni Ramon, tila kinukumbinsi ang sarili. I'll talk to Mariel. Palalambutin ko ang puso niya. She's weak, she always forgives. Once she gives us access to her account again, everything will go back to normal. Hindi alam ni Ramon na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa isang pintuan na hinding-hindi na muling bubukas para sa kanya. Ang katahimikan ni Mariel, na dati niyang minamaliit, ay isa na palang dambuhalang bitag na nakahanda ng sumara. Paano kaya haharapin ni Ramon ang katotohanang ang mahinang babaeng inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay siya palang humila ng mitya ng kanyang pagsabog? Ano ang gagawin niya kapag ang susi ng mansyon ay hindi na gumana sa kandado? Konting lambing lang yan, Mommy. Isang sorry at isang halik luluhod na uli sa harap ko si Mariel. Ganon naman yun, di ba masyadong martirang asawa ko para pabayaan tayo ng ganito? Sanay yun sa hirap kaya hindi niya matitiis na makita tayong nahihirapan. Ang boses ni Ramon ay puno ng kumpiyansa habang nakaupo sa masikip na upuan ng economy class. Kahit amoy pawis ang paligid at masakit ang kanyang likod, nagagawa pa rin niyang magyabang. Para sa kanya, ang asawang si Mariel ay parang isang gamit na pwedeng itabi at hugutin muli kapag kailangan. Isang sorry lang daw, at ang lahat ng kasalanan niya, ang pagnanakaw, ang pambababae, ang pang-iinsulto, ay mabubura na parang bula. Sana nga, Ramon, dahil kapag hindi niya tayo pinagbuksan ng pinto, hinding-hindi ko siya mapapatawad sa kahihiyang idinudulot niya sa atin. Sagot ni Doña Remedios habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng isang malaking salamin. Ang matandang babae ay nanginginig sa inis, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit na kailangan niyang makisabay sa mga ordinaryong tao sa loob ng eroplano. Habang ang pamilya Villarreal ay abala sa pagpaplano kung paano muling gagamitin si Mariel sa loob ng mansyon, tahimik na nakatayo ang babaeng kanilang pinag-uusapan. Hawak ni Mariel ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanilang kasal.
Tinitigan niya ang kanyang batang sarili puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, at tila walang kamalay-malay sa 20 taon ng impyernong tatahakin. Naramdaman ni Mariel ang isang malamig na panginginig sa kanyang mga balikat. Hindi ito dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinigay niya ang kalahati ng kanyang buhay sa isang anino. Ang kanyang puso na dati laging mabilis tumibay sa takot, ay tila naging isang matigas na bato. Wala na ang kaba, wala na ang pangamba. Isang dahan-dahang hakbang ang narinig mula sa likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Mariel para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Adrian, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kaligtasan at katarungan, ay sapat na. The flight has landed, Mariel, mahinang ulat ni Adrian. Nasa terminal na sila. In a few minutes, they will be out of the arrival gate. Humarap si Mariel sa kanya. Namayani sa pagitan nila nang mapansin ni Adrian ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Mariel. Hindi nagsalita ang abogado. Sa halip kinuha niya ang kamay ni Mariel at marahang itinuon ito sa isang folder na nasa ibabaw ng mesa. Ang folder na naglalaman ng utos ng pagpapatalsik sa pamilya Villarreal mula sa mansion. You are not the same woman they left behind, Mariel, palala ni Adrian. Ang kanyang paningin ay diretso at tapat. Huwag mong hayaang pasukin uli ng kanilang boses ang isipan mo. You hold the key now, not just to this house, but to your freedom. Huminga ng malalim si Mariel, ang kanyang dibdib ay gumagalaw ng may bagong lakas. Handa na ako, Adrian. Gusto kong makita nila na ang martir na inaasahan nilang sasalubong sa kanila ay matagal na nilang pinatay. Dahan-dahang kinuha ni Mariel ang litrato ng kasal at nang walang pag-aalinlangan binitawan ito patungo sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng frame sa semento ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya ito tiningnan uli. Adrian, siguraduhin mong ang mga security guards ay nasa gate na. Utos ni Mariel, ang kanyang boses ay malamig at may autoridad. And tell the media, a major announcement regarding Luz Viminda Corporation is about to happen. Gusto kong ang pagbagsak ni Ramon ay maging kasing ingay ng kanyang pagyayabang. Sa airport nagsisimula ng bumaba ang mga pasahero. Si Ramon ay nag-aayos ng kanyang buhok, pilit na ibinabalik ang kanyang gwapo at mayaman na imahe. Iniisip niya ang hapunan na paborito niya na dapat ay nakahain na sa mesa. Iniisip niya ang mainit na tubig sa bathtub na ihahanda ni Mariel. Ngunit nang lumabas sila sa arrival gate, ang bumungad sa kanila ay hindi ang maputlang mukha ni Mariel na humihingi ng tawad. Sa halip isang kawan ng mga reporter at ang malamig na flash ng mga camera ang sumalubong sa kanilang mga gulat na mukha. Mr. Villarreal, may katotohanan ba ang balitang tinanggal ka na bilang manager ng Luz Viminda dahil sa pagnanakaw? Sigaw ng isang reporter. Doña Remedios, totoo bang naka-foreclose na ang inyong mansyon? Tanong ng isa pa. Napatigil si Ramon, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang kanyang phone ay biglang nag-vibrate. Isang notification mula sa kumpanya ang lumitaw. Access denied, employment terminated. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ramon ang isang pamilyar na figura na pababa mula sa isang itim na luxury car sa labas ng airport. Isang babaeng balot ng kumpiyansa, nakatayo ng tuwid, at may kasamang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita, ang abogadong matagal na niyang kinatatakutan. Sino nga ba ang tunay na may kapangyarihan, ang taong nagnanakaw ng lakas ng iba o ang taong natutong bumangon mula sa sarili niyang mga sugat? Ano ang gagawin ni Ramon kapag nalaman niyang ang bawat hakbang niya ay nasa ilalim na ng kontrol ng asawang itinuring niyang basura? Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? I am the General Manager of Luz Viminda Corporation. Tatanggalan ko kayo ng trabaho. Ang boses ni Ramon ay pumiyok sa gitna ng ingay ng mga reporter at ang walang tigil na pagputok ng mga flash ng camera. Ang kanyang mukha na kanina ay maayos at maputi ay naging kulay ube na sa galit at hiyang nararamdaman. Pilit niyang itinutulak ang mga mikroponong nakatutok sa kanyang bibig habang si Doña Remedios ay halos magtago na sa likod ng kanyang mga mamahaling bag, tila isang reynang nawala ng trono sa gitna ng kalsada. Ngunit ang lahat ay tila huminto nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng itim na luxury car na huminto sa harap nila. Ang ingay ng paligid ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan nang lumabas mula sa sasakyan ang isang babaeng hindi nila agad nakilala. Si Mariel. Ngunit hindi ito ang Mariel na iniwan nila sa punerarya.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, ang kanyang muka ay may bakas ng matapang na makeup na lalong nagpatingkad sa kanyang mga mata, at suot niya ang isang puting silk suit na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng gulo. Wala na ang lukot na damit, wala na ang balikat na laging nakayuko. Sa bawat hakbang niya patungo kay Ramon, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang hatol na hindi pwedeng baliin. Mariel, ano ang ibig sabihin nito? What is this circus? Umuwi ka na sa bahay at itigil mo ang kalokohang ito. Sigaw ni Ramon, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumurap si Mariel. Nanatili siyang nakatayo, ng tuwid ang kanyang paningin ay malamig na parang yelo, bahay. Ang pag-uulit ni Mariel sa salitang iyon ay may kasamang pait na tawa. Ramon, ang mansyong tinutukoy mo ay hindi na sa iyo. Foreclosed na ang bahay dahil sa mga utang na ginawa mo sa pangalan ng kumpanya ni nanay. At ang kumpanyang ipinagmamayabang mo, hindi ka na empleyado roon. Namagitan sa kanila nang huminto si Mariel sa tapat ni Ramon. Nakita niya ang maliit na butil ng pawis na gumugulong sa sentido ng kanyang asawa. Dahan-dahang itinaas ni Mariel ang kanyang kamay, hindi para saktan ito, kundi para ayusin ang kwelyo ng polo ni Ramon, na gusot-gusot na isang kilos na dati ay ginagawa niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na ng pang-uyam. Sabi mo kanina masyadong gastos ang lamay ni nanay, di ba? Bulong ni Mariel, sapat na para marinig ni Ramon at ng mga taong malapit sa kanila. Ngayon tignan natin kung magkano ang halaga ng kahihiyan mo sa harap ng buong Pilipinas. Sa likod ni Mariel lumapit si Adrian Valdez. Hawak niya ang isang asul na folder na naglalaman ng mga legal na dokumento. Ang presensya ng abogado ay tila isang pader na hindi pwedeng tibagin ni Ramon. Mr. Villarreal, ito ang opisyal na termination letter at ang subpina para sa kasong qualified theft at estafa na isinampa laban sa iyo. Deklarasyon ni Adrian, ang kanyang boses, ay tila isang kulog sa pandinig ni Ramon. Mula sa sandaling ito, bawal ka nang lumapit sa anumang pag-aari ng Luz Viminda Corporation, kabilang na ang sasakyang balak mong gamitin pag-uwi. You can't do this, Mariel, asawa mo ako. Kinakampihan mo ang lalaking ito laban sa akin. Humarap si Ramon sa media, pilit na nagpapaawa. Nakikita niyo ba? My wife is cheating on me with her lawyer, ninanakawan nila ako. Tumingin si Mariel sa mga kamera ng walang takot. Ang tanging ninakawan dito ay ang aking ina na kamamatay lang. Ninakawan mo ang kanyang kumpanya at ninakawan mo ako ng dangal sa loob ng 20 taon. Ramon, ang pag-ibig ko sa iyo ay tapos na kasabay ng paglilibing kay nanay. Dahan-dahang tinalikuran ni Mariel ang kanyang asawa. Narinig niya ang sigaw ni Doña Remedios, na tinatawag siyang walang utang na loob, ngunit hindi na ito umabot sa kanyang puso. Ang bigat na pasan niya sa loob ng 2 dekada ay tila naglaho na palitan ng isang malinis at matalas na layunin. Sumakay muli si Mariel sa sasakyan kasama si Adrian. Habang dahan-dahang umaalis ang kotse, nakita niya sa side mirror ang imahe ni Ramon na pilit na hinahabol ng mga reporter, na iwang nakatayo sa gilid ng kalsada, walang sasakyan, walang pera, at wala ng asawang pwedeng saktan. Are you okay, Mariel? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala, habang inaabutan siya ng isang baso ng tubig. Tumingin si Mariel sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na dumadaan. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag, Adrian, pero alam kong hindi pa ito tapos. Ramon will not go down without a fight. Then we will give him a fight he will never forget. Sagot ni Adrian, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mariel na ang kanyang hinaharap ay hindi na isang madilim na eskinita, kundi isang malawak na kalsada patungo sa liwanag. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki para bawiin ang kapangyarihang nawala sa kanya? At ano ang lihim na itinatago ni Adrian, na tila higit pa sa isang abogado ang kanyang papel sa buhay ni Mariel? Sa loob ng sasakyan, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat paghinga ni Mariel na tila ngayon lang nagkaroon ng sapat na espasyo sa kanyang dibdib. Nakasandal siya sa malambot na leather seat, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, tahimik at hindi na nanginginig. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na naglalaho, tila ang mga alaala ng 20 taon na unti-unti na ring binubura ng gabi. You did well, Mariel, pasag ni Adrian sa katahimikan.
Ang kanyang boses ay malumanay malayo sa matalim na tono na ginamit niya kanina sa airport. Hindi madaling harapin ang taong naging mundo mo sa loob ng mahabang panahon, lalo na sa harap ng maraming tao. Tumingin si Mariel sa kanyang kaliwang kamay. Mayroon pang maputlang marka sa kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang wedding ring, isang permanenteng peklat ng isang pangakong nauwi sa wala. Hindi ko akalain na ganoon pala kagaan sa pakiramdam ang bitawan ng lahat, Adrian. Akala ko kapag ginawa ko ito madudurog ako, pero bakit parang ngayon lang ako nabuhay? Namagitan sa kanila nang dahan-dahang kinuha ni Adrian ang isang bote ng tubig at binuksan ito para kay Mariel. Dahil ang pagdurog sa iyo ay matagal na nilang ginawa, Mariel. Ngayong gabi ang tanging dinurog mo ay ang kadenang nakagapos sa iyo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa init ng tingin ni Adrian, naramdaman ni Mariel ang isang uri ng pag-asa na hindi niya akalaing posible pa para sa isang babaeng tulad niya. Samantala sa labas ng airport terminal, ang sitwasyon ay tila isang eksena mula sa isang trahedya. Naiwan sina Ramon at Doña Remedios na nakatayo sa tabi ng kanilang mga maleta. Wala nang mga reporter, wala na ang atensyong hinahangad nila, tanging ang usok mula sa mga sasakyang dumadaan at ang malamig na tingin ng mga gwardya ang kasama nila. Ramon, gawin mo ang paraan. Tawagan mo si Clara. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Hindi ako pwedeng mag-abang ng taxi rito. Look at my clothes, look at my hair. Masyado itong nakakahiya. Mommy, kanina ko pa siya tinatawagan. Hindi niya sinasagot. Inis na sagot ni Ramon habang pilit na pinipindot ang kanyang cellphone. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa hiyang nararamdaman niya. Nakita niya si Clara kanina na sumakay sa isang grab car nang hindi man lang lumingon sa kanya. Ang babaeng pinangakuan niya ng mundo ay ang unang nang iwan sa kanya ng mabulgar na wala na siyang kahit isang sentimo. I can't believe this. Mariel did this to us. Ang babaeng iyon, pagbabayaran niya ito. Pagbabanta ni Ramon, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang saysay habang pinapanood niya ang pagpatak ng ulan sa semento. Pupunta tayo sa mansyon. Sisiguraduhin kong hindi niya tayo mapapalayas ng ganun-ganun lang. May karapatan ako sa bahay na yon. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng malaking gate ng mansyon ng mga Villarreal, pagkalipas ng isang oras, isang panibagong dagok ang sumalubong sa kanila. Ang gate ay nakatanikala ng makapal na bakal at may nakapaskil na malaking karatula mula sa Sheriff's Office for Closed Property, no trespassing. Sir, bawal na po kayong pumasok dito. Matigas na sabi ng isang bagong security guard na hindi kilala ni Ramon. Lahat po ng gamit nyo ay na-inventory na at nasa ilalim ng pangangalaga ng Luz Viminda Corporation. Maaari nyo lamang makuha ang inyong mga personal na gamit sa itinakdang oras ng abogado. Ano, personal na gamit? Lahat ng narito ay akin-akin ito. Sigaw ni Ramon habang pilit na inaakyat ang gate, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang suite sa isang hotel na pagmamay-ari na rin ni Mariel, nakatayo ang babae sa tapat ng bintana. Hawak niya ang isang baso ng tsaa, pinapanood ang ulan na humahampas sa salamin. Adrian, tawag niya sa abogadong nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng mga papeles. Ano ang mangyayari sa kanila ngayong gabi? Ipinatong ni Adrian ang folder at tumingin kay Mariel. Matututo silang matulog sa kung saan sila nararapat, Mariel. Sa lugar kung saan wala silang ibang magagawa kundi harapin ang sarili nilang kawalan. Don't worry about them. For the first time in 20 years, think about yourself. Dahan-dahang uminom si Mariel ng tsaa. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang katawan, ngunit ang lamig sa kanyang puso, para kay Ramon, ay nananatili. Hindi pa tapos ang laban. Di ba Ramon will try to use the law? He will try to use my conscience. Let him try, sagot ni Adrian. At may isang misteryosong kislap sa kanyang mga mata, na tila may hawak pa siyang isang alas na hindi pa inilalabas. May isa pa akong hindi nasasabi sa iyo, Mariel, tungkol sa tatay ni Ramon at sa kung paano niya nakuha ang puhunan para sa pamilyang Villarreal. Napatigil si Mariel. Anong ibig mong sabihin? Ang kasamaan ng mga Villarreal ay hindi nagsimula kay Ramon, Mariel. It runs deep in their blood. At bukas malalaman mo kung bakit ang paghihiganti mo ay hindi lang para sa sarili mo kundi para rin sa katarungang matagal nang ipinagkait sa pamilya natin. Ang katahimikan sa loob ng suite ay naging mabigat.
Isang lihim na matagal nang nakabaon, ang unti-unti nang humuhukay palabas. Habang sa labas ng mansyon si Ramon, ay nakaupo sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan, yakap ang kanyang maleta, at unti-unting nilalamon ng dilim. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ni Ramon Mariel. Ang kasalanan ng mga Villarreal ay nag-ugat sa isang mas malalim at mas madilim na nakaraan. Isang nakaraang pilit nilang ibinaon kasama ng dangal ng pamilya mo. Ang boses ni Adrian ay naging seryoso, tila bawat salita ay may timbang ng maraming taon ng paghihintay. Ipinatong niya ang kanyang baso sa mesang gawa sa kristal at ang tunog ng pagtama ng baso sa ibabaw nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang katotohanang yayanig sa buong pagkatao ni Mariel. Lumapit si Adrian sa kanyang bag at inilabas ang isang luma at kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Mariel. Sa litrato makikita ang dalawang lalaking magkaakbay, ang tatay ni Mariel at ang tatay ni Ramon, si Don Roberto Villarreal. Mukha silang matalik na magkaibigan, parehong nakangiti sa harap ng isang maliit na pabrika. Ang Luz Viminda Corporation ay hindi lang itinayo ng mga magulang mo, Mariel. Kasosyo nila si Roberto Villarreal noon. Pero bago ka pa isilang, gumawa si Roberto ng isang malaking kataksilan. Ginamit niya ang mga dokumento ng tatay mo para palabasin na nagnanakaw ang pamilya mo sa sarili nilang kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit napilitang magtago ang nanay mo, kung bakit kailangan niyang magpanggap na mahirap upang iligtas ka mula sa kahihiyan at panganib. Nabitawan ni Mariel ang kanyang kutsara at ang tunog nito sa pinggan ay tila isang eko ng pagkabasag ng kanyang huling ilusyon. So ang pamilya ni Ramon, ang yaman nila ngayon, ang status nila, lahat iyon ay galing sa nakaw mula sa mga magulang ko. Eksakto 5:00. Pagpapatuloy ni Adrian ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na matagal nang kinimkim. At ang tatay ko ang naging scapegoat. Siya ang accountant noon na pinilit ni Roberto na pumirma sa mga peking dokumento. Nang tumanggi ang tatay ko, ipinakulong siya ni Roberto sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Namatay ang tatay ko sa loob ng selda na punong-puno ng pait, habang ang mga Villarreal ay namumuhay sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa inyo. Namagitan sa kanila nang dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Mariel. Naramdaman ni Mariel ang panginginig ng mga kamay ng abogado, isang panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa isang matagal ng katarungang ngayon pa lamang makakamit. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila kliyente at abogado. Sila ay dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang sugat at iisang kaaway. Kaya noong nalaman kong ikinasal ka kay Ramon, nadurog ang puso ko, Mariel. Alam kong hindi ka nila minahal dahil sa kung sino ka. Pinakasalan ka ni Ramon dahil iniutos iyon ni Roberto bago siya mamatay bilang insurance. Para masiguradong ang tunay na tagapagmana ng Luz Viminda ay mananatili sa ilalim ng kanilang kontrol, walang alam at madaling tapak-tapakan. Mariel felt her stomach churn. Ang 20 taon ng kanyang pagtitiis, ang bawat sampal ni Doña Remedios, ang bawat pang-iinsulto ni Ramon, hindi lang iyon dahil sa masama ang ugali nila. Bahagi iyon ng isang malaking plano upang panatilihin siyang maliit, upang hinding-hindi niya matuklasan ang kanyang tunay na kapangyarihan, habang ang katotohanan ay untunting nagliliwanag sa loob ng suite sa isang maruming motel sa gilid ng highway. Ang sitwasyon ay kabaligtaran. Nakaupo si Doña Remedios sa isang kama na may butas-butas na sapin, habang ang amoy ng luma at maruming paligid ay sumasakal sa kanyang ilong. Ramon, hindi ko kaya rito ang dumi-dumi. Masyadong mabaho. Sigaw ng matandang babae, habang pilit na pinapatay ang isang ipis na gumagapang malapit sa kanyang paa. Ang kanyang mamahaling gown ay may mantsana ng putik, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na. Mommy, wala tayong ibang mapupuntahan. Lahat ng hotel blocked ang pangalan natin si Mariel. Sisiguraduhin kong babayaran niya ito. Inis na sagot ni Ramon habang tinititigan ang kanyang huling barya sa mesa. Wala na siyang makuhang tulong mula sa kanyang mga dating kaibigan. Ni isa ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Ngunit ang hindi alam ni Ramon habang pinaplano niya ang kanyang pagbawi ay may mas malaking bagyong paparating. Ang kasong isinampa ni Mariel ay simula pa lamang. Ang tunay na multo ng nakaraan ay gising na at handa na itong maningil ng bawat patak ng luha na ibinuhos ni Mariel at Adrian. Tumingala si Mariel kay Adrian, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan.
Anong susunod nating gagawin, Adrian? I want them to lose more than just their money. I want them to feel the weight of every life they destroyed. Bukas bulong ni Adrian. Bubuksan natin ang mga luma at selyadong kaso laban kay Roberto Villarreal. At sa pagkakataong ito wala ng pera o impluensya ang makakapagligtas sa kanila. We are going to erase the Villarreal name from the face of the business world. Ang ulan sa labas ay tila naging isang malakas na paghugas sa lahat ng kasinungalingan. Sa bawat kidlat na nagbibigay ng liwanag sa madilim na lungsod, nakikita ni Mariel ang kanyang sarili, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang katarungang matagal nang naantala. Mariel, please. Mamatay si Mommy rito. Kasalanan mo kapag may nangyaring masama sa kanya. Wala ka ba talagang puso? Lahat ng pinagsamahan natin itatapon mo lang dahil sa pera. Ang boses ni Ramon sa voice message ay basag puno ng peking pagsisisi at manipulasyon. Habang nakikinig si Mariel, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang phone sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang lamesang dati ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang bawat salita ni Ramon ay parang isang lumang kanta na wala na sa tono. Hindi na ito nakakaabot sa kanyang puso, kundi nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Sa loob ng opisina ng CEO ng Luz Viminda Corporation, ang hangin ay amoy sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Malayo sa amoy ng imburnal at luma na motel kung nasaan ngayon si Ramon. Tumingin si Mariel sa malaking salamin ng bintana. Ang kanyang refleksyon ay isang babaeng hindi na nagtatago sa anino ng takot. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, may maliit na bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang nagluluksa hindi para kay Ramon, kundi para sa 20 taon na ninakaw sa kanya. Gaslighting hanggang sa huli. Malamig na komento ni Adrian, habang dahan-dahang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa tapat ni Mariel. Hindi niya matanggap na ang martir na asawa niya ay hindi natatalab sa mga drama niya. Hindi niya kayang aminin na siya ang pumatay sa kung anong meron kami noon. Sagot ni Mariel, ang kanyang tinig ay matatag, pero may lalim ng pait. Inaakala niya pa rin na obligasyon ko siyang iligtas sa sarili niyang hukay. Namagitan sa kanila nang mapansin ni Adrian ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Mariel habang hinahawakan ang ballpen. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng huling dokumentong pipirmahan niya, ang pagsasampa ng kasong plunder at estafa laban sa buong pamilya Villarreal. Dahan-dahang ipinatong ni Adrian ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mariel. Hindi ito isang pagpigil, kundi isang pagpapadama ng lakas. Ang init ng palad ni Adrian ay tila isang tahimik na pangako na hinding-hindi na muling mag-iisa si Mariel sa laban na ito. Ito na ang huling mitsa, Mariel, bulong ni Adrian. Once you sign this, wala nang balikan. The Villarreal name will be dragged through the mud where it belongs. Pinirmahan ni Mariel ang dokumento ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hagod ng kanyang pluma sa papel ay tila isang hiwa sa leeg ng kanyang nakaraan. Samantala sa labas ng motel, ang eksena ay punong-puno ng kahihiyan. Si Doña Remedios ay pilit na nakikipagtalo sa may-ari ng isang maliit na pawn shop sa kanto. Anong fake itong kwintas na ito? Ay galing sa Paris, libo-libong dolyar ang halaga nito. Huwag mo akong lokohin. Misis, kahit saang anggulo tignan salamin lang ito. Sagot ng lalaki sa loob ng counter, ang boses ay puno ng pagkabagot. Hindi po kami tumatanggap ng alahas na galing sa bangketa. Halos himatayin si Doña Remedios sa hiya nang makita niya ang ilang mga tao sa labas na nagsimulang kumuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang reyna ng social circles ay naging tampulan na ngayon ng asar at kutyang pang-internet. Wala na ang kanyang mga kaibigang elitista. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang anak na si Ramon, na ngayon ay nakaupo sa tabi ng basurahan, tila nawawala sa sarili habang binibilang ang mga barya para sa kanilang susunod na kakainin. Ngunit sa gitna ng kanilang desperasyon, isang itim na van ang huminto sa tapat ni Ramon. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuit, ngunit hindi si Adrian, ang lumabas. Mr. Ramon Villarreal, tanong ng lalaki, ang kanyang mukha ay walang emotion. May nagpapadala sa iyo ng alok. Isang paraan para mabawi mo ang lahat o kahit man lang ay makapaghiganti kay Mariel Santos at Adrian Valdez. Naningkit ang mga mata ni Ramon. Ang gutom at pagod ay napalitan ng isang mapanganib na kislap ng pag-asa. Sino ang amo mo at bakit niya ako tutulungan? Sabihin na lang natin na may iisa kayong kaaway, sagot ng lalaki. At ang katarungan ni Mariel ay isang banta sa mas malalaking tao kaysa sa inaakala mo.
Sa opisina naramdaman ni Mariel ang isang kakaibang kaba na dumaan sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Adrian na abala sa pag-aayos ng mga ebidensya. Adrian, sa tingin mo ba ay titigil na sila pagkatapos nito? Ang sugatang hayop Mariel ay pinakamapanganib kapag wala nang matatakbuhan. Sagot ni Adrian, ngunit may isang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata na hindi niya magawang itago. Sino ang misteryosong tao na lumapit kay Ramon? At handa ba si Mariel na harapin ang katotohanang ang kanyang pagbangon ay nagsimula pa lamang gumising sa mga mas malalaking halimaw na nagtatago sa dilim? Mamatay ka na sa gutom, Ramon, pero hinding-hindi ko na ibabalik ang kahit isang sentimo ng nanay ko sa iyo. Ang bawat butil ng kaning isusubo mo mula ngayon ay dapat mong paghirapan tulad ng paghihirap na ibinigay mo sa akin sa loob ng 20 taon. Ang mga salitang iyon ni Mariel mula sa kanilang huling paghaharap ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Ramon habang nakatitig siya sa marangyang kisame ng isang opisina na hindi niya kailanman nakita noon. Wala siya sa maruming motel. Wala siya sa tabi ng imbernal. Nakaupo siya sa isang malambot na velvet na upuan sa harap ng isang lalaking balot ng misteryo at kapangyarihan si Don Severino, ang mortal na kaaway ng kanyang ama at ang taong matagal nang naghihintay sa pagbagsak ng pamilya Santos. Ang sakit, di ba, ang mamatay sa hiyang idinulot ng sarili mong asawa, wika ni Don Severino, habang marahang inilalagay ang isang baso ng mamahaling whiskey sa tapat ni Ramon. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila isang malamig na paalala ng kanyang kawalan. Si Mariel Santos, akala niya ay tapos na ang laro dahil lang nakuha niya ang kumpanya. Hindi niya alam na ang Luz Viminda Corporation ay itinayo sa ibabaw ng mga lihim na kaya ring pumatay sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa, ngunit may kasamang desperasyon. Dati kang kaaway ni Papa. Bakit mo ililigtas ang anak ng kompetensya mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Severino, dahil ang katarungan ni Mariel ay ang aking pagkatalo. Kapag tuluyan niyang nalinis ang pangalan ng kanyang ina, lalabas ang mga dokumentong magdadala rin sa akin sa kulungan. Kailangan nating pigilan ang gala night ng kumpanya sa susunod na linggo. I want you to be my Trojan horse, Ramon. Bumalik ka kay Mariel. Magmakaawa ka. Gamitin mo ang huling alas mo ang anak ninyo na matagal mo nang itinago sa kanya. Habang ang dilim ay nagbabadya sa kampo ni Ramon sa loob naman ng tahimik na silid ng mansyon, nakaupo si Mariel sa sahig, napapaligiran ng mga lumang kahon ng dokumento. Namagitan ng pumasok si Adrian na may dalang isang maliit na dampi ng basang tela. Napansin ng abogado ang isang mantsa ng tinta sa pisngi ni Mariel habang abala ito sa pagbabasa. Hindi nagsalita si Adrian. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ni Mariel at marahang pinunasan ng mantsa. Napatigil si Mariel. Ang kanyang paghinga ay bumagal habang nararamdaman ang init ng mga daliri ni Adrian sa kanyang balat, isang haplos na hindi nagmamadali, isang pag-aalaga na punong-puno ng respeto. You're working too hard. Mariel, bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na tsaa sa gitna ng malamig na gabi. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ng ito sa loob ng isang gabi. Ang katarungan ay isang marathon, hindi isang sprint. Takot lang ako, Adrian. Pag-amin ni Mariel, ang kanyang mga mata ay naging maputla sa ilalim ng liwanag ng lampara. Takot ako na baka sa bawat hakbang ko pasulong may humihila sa akin pabalik sa dilim. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanilang muli. Pangako ni Adrian, at sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay tila naglaho. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang tumunog ang telepono ni Mariel. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ni Mariel, isang boses na akala niya ay hinding-hindi na niya muling maririnig ang nagsalita, ang boses ng kanyang anak na lalaki, si Gab, na 7 taon na niyang hindi nakakausap mula nang ipadala ito ni Ramon sa ibang bansa para mag-aral. Mama, tulungan mo ako. Sabi ni Papa, may sakit ka raw at kailangan kita. Nasaan ka, Mama? Ang puso ni Mariel ay tila tumigil sa pagtibok. Binitawan niya ang hawak na panulat at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng bagong panganib. Lumingon siya kay Adrian, ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding takot. Adrian, ang anak ko. Si Gab. Gamit ni Ramon ang anak ko laban sa akin. Paano haharapin ni Mariel ang pinakamasakit na dilema ng isang ina?
Pipiliin ba niya ang katarungang matagal niyang ipinaglaban o susuko siya sa manipulasyon ng lalaking handang gamitin, pati ang sariling dugo para lamang makapaghiganti? Ano ang susunod na hakbang ni Don Severino at Ramon sa mapanganib na larong ito? Ibalik mo sa akin ang anak ko, Ramon. Ibalik mo si Gab. Hayop ka, huwag na huwag mong gagamitin ang anak natin sa marumi mong laro. Ang sigaw ni Mariel ay halos bumasag sa katahimikan ng kanyang marangyang opisina, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang isang mahina at mapaglarong halakhak mula sa kabilang linya. Hawak ni Mariel ang kanyang cellphone, nang napakairap ang kanyang mga kuko, ay tila ibabaon na niya sa case nito habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot at galit. Easy, Mariel. Masyado kang mainit. Hindi ko ginagamit si Gab, binibigyan ko lang siya ng pagkakataong makita ang may sakit niyang ina. Hindi ba't iyan ang gusto mo? Ang mabuo muli ang pamilya natin. Ang boses ni Ramon ay puno ng lason, bawat salita ay parang isang maruming daliri na pilit na hinahaplos ang sugatang puso ni Mariel. Gusto mo bang marinig uli ang boses niya? O baka gusto mong makita siya ng buo at ligtas? Nabitawan ni Mariel ang folder na hawak niya at ang mga papeles ay nagkalat sa sahig na parang mga puting pakpak ng isang ibong binaril sa himpapawid. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Pakiramdam niya ay untunting nawawalan ng hangin ng silid at ang bawat sulok ng opisina na simbolo ng kanyang tagumpay ay tila nagiging isang malawak at madilim na bilangguan. Ang kanyang siko na dating may pasa mula kay Ramon ay tila muling kumirot, isang multo ng sakit na hindi kailanman ganap na nawala. Isang matatag na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Adrian. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na pilit na humihila kay Mariel, pabalik sa realidad mula sa kailaliman ng kanyang desperasyon. Tumingin si Adrian sa kanya ng may matinding pag-aalala, ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya bibitiw anuman ang mangyari. Ramon, huwag mong subukan ang pasensya ko. Wika ni Adrian, kinuha ang telepono mula kay Mariel. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang labaha. Alam mo ang batas. Kidnapping at custodial interference ang ginagawa mo. Hindi mo gugustuhing mabulok sa kulungan bago pa man magsimula ang kaso ng plunder. Abogado, huwag kang makisawsaw sa usapang pamilya. Hindi mo alam ang kayang gawin ng isang amang nagnanais lang na makasama ang kanyang anak. Sagot ni Ramon, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang tono. Mariel, makinig ka. Isang linggo bago ang gala night ng kumpanya. Iurong mo ang lahat ng demanda. Ibalik mo sa akin ang access sa accounts ko at ang titulo ng mansyon. Kapag ginawa mo yan, ihahatid ko si Gab sa harap mo. Pero kapag nagmatigas ka, baka sa susunod na tawag ko, hindi na boses ni Gab ang marinig mo. Pinutol ni Ramon ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Napaluhod si Mariel sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Namagitan sa kanila nang lumuhod din si Adrian sa tapat niya. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagbigay ng mga pangakong walang kasiguraduhan. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang mga nanginginig na kamay ni Mariel at hinawakan ang mga ito ng mahigpit. Doon sa gitna ng malamig na opisina, naramdaman ni Mariel ang isang uri ng pag-ibig na hindi sumasakal, isang protection na hindi nagmamaliit. Adrian, ang anak ko, 7 taon ko siyang hinintay. 7 taon akong naniwala sa kasinungalingan ni Ramon na masaya siya sa ibang bansa. Hikbi ni Mariel, ang kanyang boses ay punong-puno ng pait. Ngayon nahanap ko na ang katarungan para kay nanay, pero kapalit naman nito ang buhay ng anak ko. Bakit napakalupit ng tadhana? Hindi natin hahayaang manalo ang kasamaan, Mariel. Bulong ni Adrian, inayos ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Mariel. Gagamitin natin ang lahat ng resources ng kumpanya. Hahanapin natin si Gab. Si Severino ang may hawak sa kanila at alam ko kung saan ang mga taguan niya. Trust me, Mariel, hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata may isang lihim na pangamba si Adrian. Kilala niya si Severino. Alam niyang ang taong iyon ay hindi titigil hanggat hindi nakakakita ng dugo. Samantala sa isang liblib na rest house, sa labas ng lungsod, nakaupo si Ramon sa tapat ng 7 taong gulang na si Gab. Ang bata ay natatakot nakatingin sa kanyang ama na tila isang estranghero.
Papa, kailan po natin pupuntahan si Mama? Sabi mo po may sakit siya. Tanong ni Gab, ang boses ay nanginginig. Malapit na anak. Malapit na tayong maging isang masayang pamilya uli. Sagot ni Ramon habang hinahaplos ang ulo ng bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim sa labas. Kailangan lang nating siguraduhin na susunod ang mama mo sa gusto natin. Sino ang mas matimbang sa puso ng isang ina, ang katarungang matagal niyang ipinaglaban para sa kanyang mga magulang o ang kaligtasan ng anak na kanyang isinilang? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Mariel para sa isang bagong simula at sa muling pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan? May puwang pa ba ang patawad sa gitna ng matinding pagtataksil? Pirmahan mo na ang mga papeles, Mariel. Huwag mo nang hintayin na maging abo ang lahat ng pinaghirapan mo, kasama ang anak mo. Ang boses ni Ramon sa kabilang linya ay hindi na boses ng isang asawa, kundi boses ng isang estrangherong nabulag ng kasakiman. Sa bawat salita niya, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa puso ni Mariel. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na sala, kung saan ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa malalaking bintana, nagbibigay ng malamig at maputlang anyo sa paligid. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit at lumang laruang kotse, ang paboritong laruan ni Gab bago ito kinuha sa kanya 7 taon na ang nakalilipas. Ang lamig ng bakal ng laruan ay kabaligtaran ng nagbabagang takot sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang bawat segundo ay lumilipas na parang tunog ng isang bumibigay na tulay, naramdaman ni Mariel ang pait ng katotohanan. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihang nabawi niya, ay walang silbi kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang sariling dugo. Dahan-dahang pumatak ang isang luha, dumausdos sa kanyang pisngi, at tumulo sa ibabaw ng laruan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa isang dambuhalang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang tahimik na pagsisisi ang bumalot sa kanya, pagsisisi na baka sa kanyang paghahangad ng katarungan para sa kanyang ina ay nalagay naman sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Nasaan si Gab, Ramon? Nasaan ang anak ko? Ang bulong ni Mariel ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi, puno ng panginginig at desperasyon. Nasa mabuting kamay siya, basta't siguraduhin mong nasa mabuting kamay ko rin ang mga titulo ng mansyon at ang kontrol sa kumpanya bago mag-umaga. Sagot ni Ramon, kasunod ang isang tuyot na tawa na tila kumakalos sa katahimikan ng gabi. Isang dahan-dahang paghaplos sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Adrian. Ang kanyang abogado, ang kanyang tanging kakampi sa gitna ng unos na ito. Nakita ni Mariel sa mga mata ni Adrian ang isang uri ng galit na pilit nitong ikinukubli sa likod ng profesionalismo. Ito ay tila isang huling silungan para kay Mariel. Kinuha ni Adrian ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang kinuha ang laruan. Mula rito ipinalit ang isang matatag na hawak na nagsasabing hindi siya bibitaw. Hahanapin natin siya, Mariel. Ipinapangako ko sa iyo, ibabalik natin si Gab. Mahinang sabi ni Adrian. Ang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Pero kailangan nating mag-isip ng mabilis. Si Severino ay hindi marunong tumupad sa pangako. Kahit ibigay mo ang lahat, hindi nila pakakawalan ng bata ng ganoon lang. I'll give him everything, Adrian. I don't care about the company. I don't care about the money. Just get my son back. Ang pagsabog ni Mariel ay tila isang huling sigaw ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Ano ang gagawin ko kung mawala siya? Siya na lang ang natitira sa akin. Tumalikod si Adrian at mabilis na tiningnan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga tauhan ay kanina pa sinusubukan ang signal ng huling tawag ni Ramon. Sa gitna ng tension, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mariel. Isang maikling video clip. Doon nakita ni Mariel si Gab, ang kanyang maliit na Gab, na nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Mama, natatakot po ako. Sabi ni Papa, ayaw mo na raw po sa akin kaya ayaw mo kaming pauwiin sa bahay. Ang bawat salita ng bata ay tila isang mitsa na sumabog sa loob ni Mariel. Ang manipulasyon ni Ramon ay walang hangganan. Hindi lang niya ninakaw ang bata kundi lalasunin pa niya ang isipan nito laban sa sariling ina. Napasandal si Mariel sa pader, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Severino's warehouse, biglang ulat ni Adrian, ang kanyang tinig ay naging malamig na parang bakal. Nahanap na namin ang location. Malapit ito sa lumang pantalan sa Cavite. Pero Mariel, bitag ito. Alam nilang pupunta tayo.
Tumingala si Mariel, ang mga luha sa kanyang mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap. Ang babaeng martir ay matagal nang namatay, at ang babaeng mapaghiganti ay nagpapahinga na, ngunit ang isang inang naghahanap ng kanyang anak ay isang puwersa na walang sinumang makakapigil. Kung bitag ito, Adrian, hayaan nating silang mahulog sa sarili nilang hukay, deklarasyon ni Mariel habang kinukuha ang kanyang bag at ang isang selyadong sobre. Pupunta tayo doon at sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi na magagawa nilang paglaruan ang buhay natin. Habang papalabas sila ng mansyon, ang hangin sa labas ay tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang bawat hakbang ni Mariel patungo sa sasakyan ay puno ng bigat ng kanyang misyon. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang kanyang pagmamahal para talunin ang kasamaan ni Ramon? O ang huling sakripisyo na hihingin sa kanya ay ang mismong buhay na pilit niyang binuo uli? Ibigay mo sa akin ang bag na yan. Mariel, ibigay mo ang lahat ng dokumento kung gusto mong makitang muling humihinga ang anak mo. Huwag kang lalapit o hindi mo na siya mahahawakan. Ang boses ni Ramon ay bumasag sa katahimikan ng madilim at abandonadong bodega sa Cavite. Ang kanyang tinig ay hindi na ang maayos at mapagmataas na boses ng isang ehekutibo, kundi ang gasgas at desperadong hiyaw ng isang taong nalunod na sa sarili niyang kasamaan. Sa gitna ng malamig na liwanag ng isang bumbilyang pabalit-balik ang kurap, nakita ni Mariel ang kanyang asawa. Gusot ang suot, namumula ang mga mata, at may hawak na isang matalim na bagay na nakatutok sa direksyon ng isang maliit na upuan. Doon nakita ni Mariel si Gab. Ang kanyang maliit na katawan ay nakatali sa upuan, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot na walang 7 taong gulang ang dapat makaranas. Ang bawat munting hikbi ng bata ay parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa mismong kaluluwa ni Mariel. Ang sikat ng kanyang tagumpay sa kumpanya ay tila naglaho na palitan ng isang madilim at mabigat na ulap ng pagsisisi. Nandito na ang mga papeles, Ramon. Kunin mo na ang lahat, basta bitawan mo ang anak ko. Sigaw ni Mariel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at galit. Inilapag niya ang asul na bag sa maruming semento. Ang tunog ng pagtama ng bag sa sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagsuko. Sa gilid ng kadiliman, nakatayo si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay bakat sa tindi ng tensyon. Alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring maging mitya ng trahedya. Namagitan ng magtama ang paningin ni Mariel at Adrian. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mariel ang isang tahimik na pangako sa mga mata ng abogado, isang pangako na hindi ito ang huling kabanata ng kanilang laban. Akala mo ba talaga, Mariel, ganoon lang kadali ang lahat? Isang bagong boses ang lumitaw mula sa anino sa likod ni Ramon, si Don Severino. Hawak ang isang baston, lumakad ang matanda nang may nakakatakot na kalmado. Ang kumpanyang kinuha mo, ang katarungang ipinagmamalaki mo, lahat iyan ay kailangang mabaon kasama mo ngayong gabi. Severino, ibigay niyo na ang bata. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Giit ni Adrian, ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Hindi niyo naiintindihan. Halakhak ni Ramon, isang tunog na puno ng baliw na galit. Wala na akong babalikan. Ninakawan mo ako ng lahat, Mariel. Ang mansyon, ang pera, ang dangal ko. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Ramon kay Gab. Ang takot sa mga mata ng bata ay naging isang matinis na tili. Mama, tulong po. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot sa puso ni Mariel ay napalitan ng isang puwersang hindi kayang pigilan ng kahit anong bakal. Hindi na siya ang babaeng nagtitiis. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Siya ay isang inang nakakita sa panganib ng kanyang anak. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod ni Mariel ang kinaroroonan ng anak, hindi inalintana ang sariling kaligtasan. Narinig ang tunog ng pagbagsak ng mga lumang kahon sa paligid ng magkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Mariel ang hapdi ng isang gasgas sa kanyang braso, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang hawakan ng kamay ni Gab. Naramdaman niya ang maliliit at nanginginig na daliri ng kanyang anak, at sa sandaling iyon ang buong mundo ay tila huminto. Nandito na si Mama Gab, hindi ka na masasaktan. Bulong ni Mariel, niyayakap ang bata habang pilit na kinakalagan ang mga tali.
Ang init ng katawan ni Gab sa kanyang dibdib ay ang tanging katarungang kailangan niya. Huli na ang lahat, Mariel. Sigaw ni Ramon habang pilit siyang inaabot ng mga tauhan ni Severino. Ngunit bago pa man sila makalapit ang buong bodega, ay binalot ng matitinding ilaw mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi, tila isang hukbo ng katarungan na dumating sa gitna ng impyerno. Ibagsak ang inyong mga armas, napapaligiran na namin kayo, sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Napatigil si Ramon, ang kanyang mukha ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Tumingin siya kay Mariel, ang babaeng itinuring niyang basura. Ang babaeng akala niya ay kaya niyang sirain. At doon niya nakita ang isang katotohanang hinding-hindi niya matatanggap. Mariel was never weak. Her silence was not a surrender. It was the gathering of a storm that finally washed him away. Habang hinihila ng mga pulis si Ramon at Severino, palabas ng bodega na iwan si Mariel na nakaluhod sa semento, mahigpit na yakap-yakap si Gab. Lumapit si Adrian at dahan-dahang binalot ng kanyang coat ang mag-ina. Naramdaman ni Mariel ang luha ng kagalakan na humahalo sa dumi at pawis sa kanyang mukha. Ligtas na kayo, Mariel. Tapos na ang lahat. Mahinang sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng emotion. Tumingala si Mariel sa madilim na langit sa labas ng bukas na pinto ng bodega. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang tore ng kasalanan ng mga Villarreal ay tuluyan ng gumuho at sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang hangin na nalanghap niya ay hindi na amoy ng pait kundi amoy ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang sulyap ang ibinigay ni Ramon kay Mariel bago siya isakay sa sasakyan ng pulis, isang sulyap na tila may iniiwang huling sumpa. Mayroon pa bang huling alas ang pamilya Villarreal na hindi pa nailalantad? At paano sisimulan ni Mariel ang paghilom ng sugatang puso ng kanyang anak? Akala mo ba, Mariel, tapos na ang lahat? Akala mo ba dahil nasa kulungan ako? Ikaw na ang panalo? Isang tawag ko lang, dudurugin kita. Ang boses ni Ramon mula sa likod ng makapal na salamin ng detention cell ay puno pa rin ng lason, kahit ang kanyang mukha ay halatang puyat marumi at wala na ang dating kislap ng isang makapangyarihang ehekutibo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumurap si Mariel. Hindi siya nanginig. Nakaupo siya ng tuwid sa tapat nito, suot ang isang asul na dress na tila sumasalamin sa kalmado at malalim na dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang inilapit ni Mariel ang kanyang mukha sa salamin sapat na para makita ni Ramon ang kawalan ng takot sa kanyang mga mata. Ramon, ang boses mo ay parang ingay na lang ng tuyong dahon sa akin. Wala nang saysay ang mga banta mo dahil wala ka ng hawak na kahit ano. Ang tanging matitira sa iyo ay ang 4 na sulok ng seldang ito at ang sarili mong konsensya kung mayroon ka man yan. Tumayo si Mariel at dinala ang kanyang bag ng may dangal. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa malamig na semento ng presinto ay tila isang martsyang nagpapahayag ng kanyang tuluyang paglaya. Sa labas naghihintay si Adrian Valdez na kasandal sa kanyang sasakyan habang pinapanood ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang paalala na ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang bagong umaga. Namagitan sa kanila nang lumapit si Mariel. Hindi nagsalita si Adrian, sa halip ay dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na box ng paboritong kakanin ni Mariel, isang simpleng bagay na nagpabalik ng ngiti sa mga labi ng babae. Dumaan ako sa tapat ng lumang tindahan ni Nanay Luz kanina. Sabi ng tindera, ito raw ang kailangan ng isang reynang katatapos lang sa isang laban. Naramdaman ni Mariel ang init ng pasasalamat sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa kaso. Ito ay tungkol sa taong nakakita sa kanyang halaga noong siya mismo ay nakakalimot na rito. Salamat, Adrian. Hindi lang sa kakanin kundi sa lahat. Sa paghawak sa kamay ko nung pakiramdam ko ay malulunod na ako. The legal proceedings are moving fast, Mariel, ulat ni Adrian habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Ang mga ebidensya ng qualified theft at estafa ay selyado na. At tungkol kay Doña Remedios, nakuha na ng bangko ang huling natitirang ari-arian niya. Kaninang hapon pinalayas na siya sa motel dahil hindi na siya makabayad. Sa kabilang dako ng lungsod sa isang madilim at maingay na bangketa, nakaupo si Doña Remedios sa ibabaw ng kanyang mga maleta. Ang kanyang mamahaling gown ay may mga punit na at ang kanyang mga alahas
ay matagal nang naisang lakapalit ng pagkain. Pinapanood niya ang mga taong dumadaan na parang hindi siya nakikita. Wala na ang mga taong humahalik sa kanyang kamay, wala na ang mga kaibigang nag-aabang sa kanyang imbitasyon. Ang tore ng kanyang kayabangan ay naging isang tumpok na lamang ng basura sa gilid ng kalsada. Nang gabing iyon sa loob ng mansyon na ngayon, ay puno na ng liwanag at amoy ng sariwang jasmine, nakahiga si Mariel sa tabi ni Gab. Ang bata ay mahimbing na natutulog ang kanyang maliit na kamay, ay nakahawak pa rin sa laylayan ng damit ng kanyang ina, tila natatakot na baka paggising niya ay wala na ito. Hinaplos ni Mariel ang buhok ng anak, at sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay ang kumpas ng puso ng kanyang anak, at ang pangako ng isang kinabukasan, na siya na mismo ang susulat. Hinarap ni Mariel ang portrait ng kanyang ina sa dingding. Naitapos na po. Nakuha ko na ang katarungang ipinangako ko. At higit sa lahat, nahanap ko na uli ang sarili ko. Dahan-dahang tumayo si Mariel at pumunta sa balkonahe. Sa malayo nakita niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumaba sa lupa. Isang mahinang hangin ang umihip tila isang bulong ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Ang 20 taon ng kanyang pagtitiis ay hindi naging sayang dahil ito ang nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatapang lumaban, kundi sa kung gaano kakatapang magpatawad sa iyong sarili at magsimula uli. Paano nga ba susukatin ang halaga ng isang babaeng nagmula sa putikan, ngunit nagawang maging ginto? Ano ang naghihintay na bukas para kay Mariel at Gab ngayon at ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho? Ang banayad na ihip ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang mahinahong haplos sa mukha ni Mariel. Ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng gintong kislap sa asul na dagat, isang tanawing punong-puno ng pag-asa at katahimikan. Malayo na ang narating ni Mariel mula sa madilim na kapilya ng punerarya at sa malamig na selda ng presinto. Ngayon ang tanging tunog na maririnig ay ang masayang tawag ni Gab habang tumatakbo ito sa buhanginan, habang hinahabol ang maliliit na alon na humahalik sa pampang. Nakatayo si Mariel sa may beranda ng kanilang rest house, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang kumpanyang Luz Viminda ay hindi lamang muling nakatayo. Ito ay naging simbolo na ngayon ng katarungan at malasakit sa mga manggagawa, isang legasya na siguradong ipagmamalaki ni Nanay Luz. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking nakamit ni Mariel ay ang muling pagkakaroon ng liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na hindi na kayang patayin ng kahit sinong Villarreal. Mama, tignan mo, nakahanap ako ng kakaibang shell. Sigaw ni Gab patakbong lumapit sa kanya at ipinakita ang isang makulay na kabibi. Ngumiti si Mariel at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Ang ganda, anak, itago natin yan ha, para maalala natin ang araw na ito. Isang dahan-dahang hakbang ang narinig mula sa likuran. Lumitaw si Adrian, suot ang isang simpleng puting linen shirt, malayo sa kanyang laging formal na hitsura sa korte. Namagitan sa kanila nang tumayo si Adrian sa tabi ni Mariel, hindi nagsasalita, sapat na ang init ng kanyang presensya upang punan ang anumang kakulangan. Handa ka na ba para sa huling paglalakbay natin ngayong araw? Mahinang tanong ni Adrian. Tumango si Mariel. Sumakay sila sa isang maliit na bangka patungo sa gitna ng dagat sa lugar kung saan nais ng kanyang ina na huling magpahinga. Habang dahan-dahang isinasaboy ni Mariel ang mga puting talulot ng rosas sa tubig, naramdaman niya ang huling bigat ng pait na kumakawala sa kanyang dibdib. Naitapos na po ang laban, bulong ni Mariel sa hangin. Napatawad ko na ang sarili ko sa pananatili sa dilim ng matagal. At kay Ramon, hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit ay isang kadena at ngayong araw pinipili ko ng maging malaya. Dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Mariel sa ibabaw ng gilid ng bangka. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup, isang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na hindi nagmamadali, isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto at paghilom. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan ng dagat ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng kanilang nararamdaman. Ang kwento ni Mariel ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagbawi ng kayamanan. Ito ay tungkol sa lakas ng isang babaeng minsan nang itinuring na basahan, ngunit nagawang itayo ang sarili niyang palasyo mula sa mga durog na pangarap. Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte,
Minsan ito ay nasa bawat gabing nakakatulog ka ng mahimbing ng walang takot at sa bawat umagang nagigising ka na may ngiti para sa iyong sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang manakit ng iba, kundi ang lakas na bumangon at piliing magmahal muli pagkatapos ng matinding pagkawasak. Habang dahan-dahang bumabalik ang bangka sa dalampasigan, nakita ni Mariel ang kanyang sarili sa refleksyon ng tubig, isang babaeng matapang, isang inang mapagmahal, at isang reynang sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan.